Magandang buhay mga kabukid, panibagong araw at panibagong hamon na naman ang buhay. Kagagaling ko nga lang pala sa paghatid sa aking asawa. At dito nga ay magbibihis muna ako para mapakain ko na yung aking mga alaga. Araw-araw ay ganito ang aking ginagawa mga kabukid. Ang asikasuhin ng aking mga alaga dahil kung hindi natin sila asikasuhin ay hindi talaga yan lalaki. Kaya dapat araw-araw ay talagang ating aasikasuhin. At dito nga ay magbababad muna ako ng feeds para mapakain ko na rin ng aking alagang baboy. O diba mahirap din talaga pag nagpa-farm, kailangan talaga ay mahaba ang iyong pasensya at marunong ka din umunawa. Ngayon ay nauunawaan ko na yung mga nagpa-farm. Mahirap pala talaga ang mag-farm. Kailangan talaga ay may oras ka at may mahabang pasensya. Dahil kung wala sa isip mo yung mga ganyang bagay ay huwag ka munang sumubok at talagang mapapagod ka. Dito ay kailangan enjoyin mo lang yung araw-araw mong ginagawa. Dahil kung ang iisipin mo ay puro pagod, hindi mo talaga maalagaan ng maayos ang iyong mga alaga. Kaya ang kailangan talaga dito ay oras, pasensya, puhunan at pawis at dugo para malagaan mo ng maayos yung iyong mga alaga. Dahil sa panahon ngayon wala naman talagang madaling trabaho. Depende na lang sa iyo kung paano mo enjoyin yung ginagawa mo araw-araw. Pangit naman kasi kung tayo ay magtutungangan lang maghapon at magkikipagchismisan. At nakakaya naman sa aking asawa kung ako dito ay magtutungangan lang at kakain. Ako kasi mga kabukid ay hindi ko ugali ang magtunganga lang at umasa sa aking asawa. Ang ugali ko kasi kahit sumasahod ang aking asawa ay hindi ko ugaling umasa sa kanya. Kaya gumagawa rin ako ng paraan para kumita rin ako. Ay kwento ko lang sa inyo mga kabukid, bago ko pasukin itong pagpaparm ay dati rin ako mangingisda. Dati ay nakatira ako sa Simara at doon ako naghahanap buhay. Araw-araw ay palagi ako nakakahuli ng malalaking isda. Pero kahit ganun pa man na nakakahuli ako ng mga ganyang kalaking isda ay nag-decide pa rin ako na mag-farm. Mas iba pa rin ang nasa lupa kaysa nasa dagat na paghahanap buhay. Pag nasa dagat kasi ang hanap buhay mo ay meron talagang sinasabi nilang jackpot. Pero pag nasa lupa naman, ang kagandahan dito habang nakikita mong lumalaki ang iyong mga alaga ay lumalaki na din ang iyong kita. Sa pagpaparming kasi ay may possible din na malugi ka. Nakadepende na lang sa iyo kung paano mo siya alagaan. Dahil pag hindi mo ito inalagaan ng maayos ay may possible talaga na malugi ka ng malaki. Pero kung ikaw ay nakapokus talaga at nag-aalaga ng gusto sa iyong mga alaga ay hindi ka talaga malulugi. Dito kasi habang nakikita mo yung mga alaga mo na dumadami at lumalaki, lumalaki na din yung value ng iyong mga inaalagaan. At fast forward na nga tayo mga kabuki, dito nga ilalabas ko na yung aking mga alagang kambing. Tanghali ko na nga sila pinalabas dahil nga ay mahirap nang palabasin sa umaga at basa pa yung mga damo. Pagbasa kasi yung kinakain nilang damo ay may possible na maging malambot yung dumi nila. Kaya kailangan talaga ay tuyo na yung damo na kakainin nila para hindi lumambot yung kanilang dumi. At dito nga binibilang ko yung aking mga alagang kambing kung ilang piraso bago ko sila palabasin. Para pagbalik nila ulit mamaya ay bibilangin ko ulit sila. Yung iba kasing kambing dito na mga maliliit ay nakalabas na. Kaya yung binibilang ko dito ay yung mga natira na lang. At dito nga papalabasin ko na sila at sobrang gutom na din nila. Kanina pa sila ingay ng ingay dito sa loob ng kulungan. Ito lang ang kagandahan pag nasa bundok kayo mga kabukid. Ang maririnig mo lang talaga dito ay ang ingay ng mga alaga mo. Hindi kagaya pag nasa syudad ka, puro ingay ng sasakyan ng iyong maririnig at hindi ka rin makakalanghap ng sariwang hangin. At pag nandito ka nakatira sa bundok ay araw-araw na may exercise ka dahil sa pag-intindi mo pa lang ng iyong mga alaga ay talagang pagpapawisan ka na. At na makalabas na nga itong aking mga alagang kambing ay pupunta naman ako sa aking alagang baboy para siya ay aking pakainin. O diba mga kabukid, ganito kabisi pag nasa bundok at marami kang alaga. Hindi mo na maisip kung ano yung gagawin mo. Pagkatapos pa niyan mga kabukid ay pupunta pa ako sa aking alagang baka. At pagkatapos niyan ay magluluto na rin ako ng aking kakainin sa tanghalian. Ganyan mga kabukid kabisi kapag ikaw ay magpa-farming. Kailangan talaga ay meron kang oras. Yung mga ganitong gawain mga kabukid ay kailangan ay meron kang tiyaga at malawak ang iyong pangunawa. Dahil kung wala tayong tiyaga hindi natin mababawi yung ating pinuhunan. Pero pagkatapos naman ng lahat ng ating ginagawa na yan mga kabukid ay pwede na rin tayo magpahinga. Mamaya na naman tayong 2:00 magtatrabaho para sila ay ating kunin at ating ibalik sa kulungan at papakainin na natin ulit. Pagkatapos kong ang pakainin yung aking alagang baboy ay dumating yung aking tiyahin. At dito nga nakipagkwentuhan muna ako saglit sa aking tiyahin at nagpahinga ng kaunti. Dahil pupunta na naman ako sa aking alagang baka at ililipat ko sila para makakain. At dito na nga ay pupuntahan ko na yung aking alagang baka para sila ay mailipat ko na. At lalagyan ko rin sila ng gamot dahil may mga sugat nga yung aking alagang baka, gawa siguro sa mga langaw. At nang ako nga ay makarating dito sa aking alagang baka ay nagulat ako bakit ito'y nakasabit. Pero hindi ko muna tinanggal yung sabit dahil lalagyan ko ito ng gamot. Dahil pag nilalagyan ko ito ng gamot ay lumalayo kaya hindi ko muna tinanggal.
At nang matapos ko nga lagyan ng gamot yung kanyang sugat ay tinanggal ko na rin yung kanyang pagkasabit para siya ay makakain naman sa paligid. At nang matapos ko namang matanggal yung kanyang pagkasabit ay pupuntahan ko naman yung kanyang anak para ito ilagyan ko rin ng gamot dahil ito rin ay may sugat. At nang makarating ako dito sa isang alaga kong baka ay nagulat ako. Bakit wala dito yung aking alagang baka? Yun pala ay tumatago lang siya dun sa mga halaman. Dito nga pinalabas ko siya sa mga halaman para malagyan ko ng gamot yung kanyang sugat. At pagkatapos kong lagyan ng gamot itong aking alagang baka ay ililipat ko na rin siya para makakain. At pagkatapos kong itali yan ay uuwi na rin ako dahil magluluto pa ako ng aking kakainin sa tanghalian. At hanggang dito na lang muna yung ating kwento ngayong araw mga kabukid at salamat sa inyong panonood.